Life After Prison. By Silencio, Kabanata 86. Nakangiting inihain ni Judith ang kakagawa lang niyang tsaa sa pamilya ni Diane. Felicia, uminom ka ng tsaa. Pilit na ngumiti si Felicia. Oo, medyo nagulat ako nung sinabi ni Diane na dito siya titira nung tinawagan ko siya. Akala ko may mali sa tenga ko. At ngayon maayos pala ang tenga ko. Dito talaga kayo nakatira. Humigop siya ng tsaa at iniluwa iyon. Black. Anong tsaa ito? Napahiya si Judith. Ito ay rooibos tea. Thirst. Ito ba ay dumating sa isang maluwag na pakete na marahil ng ilang dolyar o ang isa na nagkakahalaga ng higit sa 10 dolyar? Seryoso ba kayong umiinom nito palagi? Ha, ito ay masyadong mura. Nagrereklamo si Felicia nang hindi iniisip na masasaktan niya si Judith. Kasunod nito, humigop din si Megan ng tsaa. Yuck, nakakadiri talaga. Ibang klase talaga sa iniinom namin dati. Felicia, pasensya na. Ngunit ito ang tsaang karaniwan naming inumin. Hindi ko alam na bibisita ka ngayon. Bakit hindi ko hilingin kay Maurice na bumili ng mas maganda ngayon? Napangiti ng nakakahiya si Judith. Oo, tama iyan. Bibili ako ng mas masarap na tsaa ngayon. Medyo hindi mapakali at kinakabahan si Maurice. Hinaplos niya ang kamay habang pilit na ngumiti ng matino. Hindi na kailangan. Hindi na ito mapapanood ni Diane. Hindi nila kailangang uminom kung hindi nila gusto. Hayaan mo na lang sila. Diane, paano mo kami napagsalitaan ng ganyan? Galit na sigaw ni Felicia kay Diane. Walang pakialam si Diane. Nagsasabi lang ako ng totoo. Nanay, huwag mong sabihin sa akin na hindi mo naiintindihan na ang isang panauhin ay dapat na umangkop para sa kaganhawahan ng host. Nagiging walang galang ka. Ano ang mararamdaman mo kapag sinabi kong pangit ang damit mo? Nagngangalit si Felicia at hindi alam ang sasabihin. Ito ay lampas sa kanyang imahinasyon na ang kanyang anak na babae ay makipag-usap sa kanya sa ganitong paraan. Sa kabilang banda, uminom ng tsaa si William at ngumiti. Maurice, Felicia. Hindi mo kailangang bumili ng bagong tsaa. Sa tingin ko masarap ang tsaang ito. Ikaw. Paano mo matutulungan ang mga tagalabas sa halip na ako? Binigyan siya ni Felicia ng galit na titig. Ha, wag mong sabihin yan. Magiging pamilya na tayo. Walang tagalabas sa bahay na ito. Nakalimutan mo na ba ang dahilan kung bakit tayo pinapante ni nanay? Sinabi ni William. Paalala nito kay Felicia. Gustong malaman ni Catherine kung gaano kalapit sina Severin at Henry. Bilang karagdagan, nais din nilang hikayatin sina Diane at Severin na bumalik sa bahay upang makapagsalita si Severin kay Henry. Inaasahan nila na makakatulong ito sa kanila upang makuha ang proyekto na gusto nila sa simula pa lang. Nasasagot na nila ngayon na alam nilang niregalo ni Henry ang villan na ito kay Severin. Kaya naman, mahalagang hikayatin si Diane na bumalik sa bahay para magustuhan nila si Severin para tulungan siya sa kanilang pamilya. Agad namang nagbago ang ugali ni Felicia at ngumiti. Oh, sige. Sa katunayan, sinubukan ko lang maging mabait at paalalahanan ka. Ibig kong sabihin, tingnan mo ang lugar kung saan kayo tumutuloy ngayon. Hindi maganda para sa iyo na ipagpatuloy ang pag-inom ng murang tsaa na ito. Ang iyong pamumuhay ay dapat na iba sa dati. Subukan mo man lang bumili ng mas mahal na tsaa. Felicia, tama ka. Pasensya na sa araw na ito. Bibili kami ng mas magandang tsaa sa hinaharap. Sabi ni Maurice habang pinanatili ang ngiti sa labi. Mula sa kinatatayuan niya, ang mga Shanahan ay mayayamang tao. Isang karangalan at biyaya para sa kanyang pamilya nang pumayag si Diane na pakasalan si Severin at ipinanganak din ang isang napakagandang anak na babae. Walang alinlangan, natakot sina Maurice at Judith na masaktan nang dumalaw ang pamilya ni Diane. Iyon ang dahilan kung bakit sinisikap nilang maging mabait at matulungin. Nanay, itigil mo ang pagpapaikot-ikot at sabihin mo sa akin kung bakit mo ako hinahanap. Sigurado akong dapat mayroong isang bagay na kakaiba, kung hindi, hindi ka darating para hanapin ako. Sinabi ni Diane. Ang mga Shanahan ay naging malupit at malupit kay Diane nitong mga nakaraang taon. Siya ay biktima ng kanilang kalupitan. Ang kanyang ama, si William, ang tanging lihim na magbibigay ng pera sa kanya sa paglipas ng mga taon.
Natakot siyang malaman ni na Felicia at Megan at ginamit niya ang kanyang personal na pera na palihim niyang itinatago. Sa kabaligtaran, hinikayat ni na Felicia at Megan si Diane na magpalaglag sa mga unang buwan na pinalayas siya sa bahay. Nang ipanganak ang sanggol, hindi nila ito binisita. Kaya naman ang paraan ng pakikipag-usap ni Diane sa kanyang ina ay hindi gaanong magalang at mapagmahal. Life After Prison, Kabanata 87. Si Megan naman ang sumagot. Diane, bakit hindi ka manghula? Isa itong magandang balita. Malamig na ngumiti si Diane. O talaga. Ngunit hindi ko akalain na alinman sa inyo ang talagang darating na may dalang magandang balita sa akin. Napangiti si Felicia. Diane, alam namin ng tatay mo na marami kayong pinaghirapan ni Celine nitong mga nakaraang taon. Pero ginawa namin ito para sa ikabubuti mo. Natakot kami na magdurusa ka kapag nagkaanak ka. At saka, tumanggi kang sabihin sa amin kung sino ang ama ng bata. Wala kaming pagpipilian. Para sa kapakanan ng pamilya, wala kaming magagawa kung gusto ni Catherine na paalisin ka ng bahay. Ngumiti ng mahina si Diane. Nasa nakaraan na ito at ayoko nang maalala. Sana lang ay gumanda ang inyong kinabukasan at ganoon din ang buhay namin. Napangiti si Felicia. Siyempre, gaganda pa. Alam mo ba kung bakit kami nandito? Nandito kami para isama ka pabalik. Ibalik mo ako. Natulala at nabigla si Diane. Hindi niya inaasahan ang dahilan ng pagpunta sa kanya ngayon ng kanyang magulang at kapatid para iuwi siya. Ito ay isang bagay na hindi niya maiisip sa nakaraan. Tama, Diane. Pwede ka nang umuwi. Ulit ni Megan. Nagpalitan ng tingin sina Judith at Maurice. Kitang-kita nila ang isa't isa na nakasimangot at mukhang nag-aalala dahil hindi binanggit ng pamilya ni Diane sina Severin o Celine. Ibabalik ba nila si Diane at iiwan si Celine dito? Iniisip nila. Ngumiti si William. Diane, hindi lang ikaw. Si Severin at Celine ay maaaring pumunta at manatili din sa amin. Oo, mabuting bagay iyan. Natuwa si Judith sa narinig. Inaalon niya si Diane. Tingnan mo. Mahal ka ng magulang mo. Kung handa silang tanggapin ka, Selena, at Severin pabalik sa bahay, nangangahulugan ito na nakalimutan na nila ang nakaraan. Ito ay isang magandang bagay. Tama iyan. Makakabalik kayong lahat. Maaari kang mag-impake ng iyong mga gamit at bumalik ngayon. Mabilis na sabi ni Felicia. Ano man iyon, hindi mukhang masaya si Diane tulad ng inaakala nilang gagawin niya. Kumunat ang noo niya at nag-isip ng malalim. Nagtataka si Megan kung bakit hindi nakaramdam o naging masaya si Diane. Ano ba, Diane? Gusto mong bumalik, di ba? O ayaw mong makilala ng pamilya natin sina Celine at Severin? Hindi agad nakasagot si Diane. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, sinabi niya. Bakit biglang nagbago ang isip ni Catherine? Pinapahintulutan akong bumalik. At tinatanggap din sina Celine at Severin. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Felicia dahil medyo nahihiya siya. Sa kabila noon, pilit siyang ngumiti. Ibig kong sabihin, ito ay lumipas ng maraming taon. Lagi kang mahal ni Catherine. Akala niya ay nagdala ka ng kahihiyan sa pamilya noong buntis ka. Tingnan kung gaano kalaki ang iyong anak na babae ngayon. Anong awa yan ang dapat panghawakan? Kung tutuusin, isang pamilya tayo. Tama ba? Tama iyan. Diane, bumalik ka na. Sinubukan din ni Megan na kumbansihin si Diane. Kahit na inutil at tulala si Severin, tatay pa rin siya ni Celine. Susubukan naming tanggapin siya. Si Judith at Maurice ay mukhang nahihiya at hindi nang ahas na pabulaanan. Ang ginawa lang nila ay yumoko at walang sinabi. Masyadong malaki ang puwang sa pagitan ng dalawang pamilya. Alam nilang napakasipag ni Severin at napakahusay ng pakikitungo nila sa kanila. Gayunpaman, hindi siya ang pinakamahusay na katugma para sa anak na babae ng mga Shanahan. Alam ang katotohanan iyon, si Maurice at Judith ay may mababang pagpapahalaga sa sarili pagdating sa pagharap. Ang pamilya ni Diane. Hindi natuwa si Diane nang marinig kung paano pinag-usapan ni Megan si Severin. Sino ang tinatawag mong tulala? Sa nakikita ko, hindi siya tulala. Siya ay isang madamdamin na tao. Siya ay may kaalaman sa medisina. Siya ay mamumukod tangi ng may katapangan at lalaban para sa amin kapag ang kanyang magulang,
ako, at si Celine ay inaapi. Ano ang silbi ng pagtayo kung wala siyang kapangyarihan? Gawa lang yan ng tanga. Life After Prison, Kabanata 88. Bakas sa mukha ni Megan ang disgusto. Alam kong nakatira ka ngayon sa malaking villa na ito. Ngunit kung hindi ka magtatrabaho ng husto, mahihirapan kang magbayad ng maintenance fee sa hinaharap. At mas matanda na si Celine ngayon. Nasa edad na siya para mag-aral sa preschool. Huwag mong sabihing ipapatalo mo siya sa mga masasamang klase ng preschool. Napakahalaga ng edukasyon para sa isang bata. Walang sino man sa inyo ang kailangang mag-alala tungkol dyan. Agad namang nagsalita si Diane. Ikaw. Nang ibabaw ang galit kay Megan kaya hindi na niya mahanap ang mga salita para makabuo ng pangungusap. Iba ang pagkatao ni Diane sa kung paano niya naalala sa kanyang alaala. Nagbigay ba ng masamang impluwensya si Severin kay Diane sa loob lang ng ilang araw na bumalik siya? Dahil ganoon ang reaksyon ni Diane, mabilis na inilipat ni Felicia ang kanyang paraan sa pamamagitan ng pagbabago ng kanyang ekspresyon at sinusubukang akitin si Diane ng may damdamin. Lumapit siya kay Diane, lumuhad sa harapan niya, at hinawakan ang kamay niya. Diane, gabi-gabi na namimiss kita. Sa tingin mo ba hindi ako nag-aalala sa'yo? Sa katunayan, lahat kami ay nag-aalala tungkol sa iyo at natakot na ikaw ay nagkaroon ng mahirap na buhay. Ngunit natatakot kaming makipag-ugnayan sa iyo o maging mabait sa iyo. Paano kung malaman ng lola mo at paalisin din kami? Nagsisimula ng lumuha ang mga mata ni Felicia. Unti-unting lumambot ang puso ni Diane. Ang mga taong ito ay ang kanyang mga magulang at kapatid na babae. Higit sa lahat, si William ay lihim na nagmamalasakit sa kanya at tinulungan siya noong nakaraan. Tiningnan niya ang umaasang mukha ni William at sinabing, kailangan kong tanungin si Severin tungkol dito. Asawa ko siya kaya kailangan kong pag-usapan ito sa kanya. Ano? Kailan ka ba naging lumiko sa anumang direksyon? Kakailanganin niya ng ilang sandali upang lumubog sa kaligayahan kapag alam niyang siya ay titira sa amin. Magiging bahagi siya ng mga siyanahan kung mananatili siya sa bahay. Mag-iiba ang status niya. Marahil ang karamihan sa mga pangalawang mayayamang henerasyon ay minamaliit siya, ngunit hindi bababa sa siya ay magiging bahagi ng mga siyanahan. Sa normal na mga pangyayari, ang mga negosyanteng iyon ay mag-iingat pa rin sa kanya at tretuhin siya ng may paggalang. Sabi ni Megan. Sa buong oras na ito, si Severin ay nakikinig mula sa labas. Siya ay lubos na nasisiyahan at masaya sa paraan ng paghawak ni Diane sa sitwasyon ngayon lamang. Kahit papaano, kinakampihan ni Diane ang kanyang magulang at ang kanyang panig nang tumingin sa kanila sina Felicia at Maurice. Iyon ay higit pa sa sapat para kay Severin. Tinulak niya ang pinto at pumasok sa villa. Diane, narinig ko ang usapan. Maaari mong gawin ang desisyon. Sabi ko sa'yo, papakinggan ko lahat ng sasabihin mo simula ngayon. Nagdulot ito ng init sa puso ni Diane. Talaga. Nagkibit balikat si Severin. Siyempre. Isa kang siyanahan kung tutuusin. Mabuti at tinatanggap kang muli ng pamilya mo at hinihiling na bumalik ka. Naniniwala akong namimiss mo rin ang magulang mo. Tuwang-tuwa at nasiyahan si Diane sa sinabi ni Severin. Paano naman? Pumayag naman si Severin. Babalik ka ba at tumira sa amin? Mabilis na tiningnan ni Megan ang kapatid na may pag-asa. Napangiti si Diane. Kung gayon, babalik ba siya bilang asawa ko o ano? Talagang siya ay magiging nakikitirang manugang. Sa pamilya natin siya titira, di ba? Naiinis na sagot ni Felicia bago pa man ito maisip. Swerte niyang nakilala ka sa buhay na ito. Paano pa siya magkakaroon ng pagkakataong tumira sa atin? Naging nagtatampo ang mukha ni Severin. Napaawang ng ilang beses ang sulok ng kanyang bibig. Kinagat niya ang ngipin at pinipigilan ang galit nang maisip niya kung gaano kalungkot si Diane dahil sa kanya nitong mga nakaraang taon. Kung siya ay isang nakikitirang manugang, kailangan niyang asahan na tatretuhan siya ng masama kapag siya ay nanatili kasama ang mga siyanahan. Napaisip sandali si Diane at sinabing, Tatay, Nanay, bibisita ako kapag libre ako. Dahil walang pakialam ang pamilya sa nangyari sa nakaraan, handa na rin akong pakawalan ito. Tayo ay isang pamilya at bibisitahin kita sa hinaharap. Pero ayokong minamaliit ng ibang siyanahan ang asawa ko pagkatapos naming bumalik.
Ayokong nakikita siyang naghihirap ng kalungkutan at ayoko siya ay magiging nakikitirang manugang. Life After Prison, Kabanata 89. Dayan, bakit ganyan ang iniisip mo? Huwag kang mag-alala. Walang mag-iisip ng masama sa kanya. Napangiti ng nakakahiya si Felicia. Ang sukdulang layunin niya ay linlanggan sina Dayan at Severin na bumalik sa kanila. Tama iyan. Tayo ay isang pamilya. Dapat magkaisa ang pamilya. Nakangiting sabi ni Judith. Bagamat nag-aalala siya na mahihirapan si Felicia sa kanyang anak kapag lumipat si Severin, umaasa pa rin siya na makitang muling makakasama ni Dayan ang kanyang magulang. Naantig si Severin sa mga sinabi ni Dayan. Honey, hindi mo kailangang mag-aalala sa nararamdaman ko. Huwag kang mag-alala. Sila ang iyong pamilya. Susubukan kong iwasan ang anumang salungatan sa kanila. Tumanggaw si Dayan. Tatay, nanay. Walang puso ang pakikitungo ni Grandma sa akin noon. Tumanggi siyang makinig sa akin kahit na nagmamakaawa ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na aalis ako ng bahay pagkatapos kong maipanganak ang sanggol upang makapagpahinga ng maayos. Hindi siya sumang-ayon at sinigawan ako na paalisan ako. Tatanggapin lang niya ako kung magpapalaglag ako. Pinilit niya akong umalis sa sarili kong bahay. Sa puntong ito, determinado siya. Nanay, hindi ko kayang lampasan ang sakit na ito. Siya ang nagpal-ayaz sa akin. Hindi ako babalik hanggat hindi siya pumupunta dito para imbitahan akong bumalik. Ganon ba talaga siya kawalang puso? Tanong ni Severin. Matapos pakinggan ang sinabi ni Dayan, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit ayaw bumalik ni Dayan sa kanyang bahay. Masyadong malupit ang ginawa ng kanyang lola sa kanya. Kung hindi ipipilit ni Dayan na manganak, hinding-hindi makikita ni Celine ang mundong ito. Napaisip siya sandali at tumanggo. Dayan, tama ka. Dapat tayong maging matatag sa lupa man lang. Hindi kanya dapat tretuhin na parang basura. Pinapaalis ka ng bahay at hinihiling na bumalik ka kapag gusto niya. Mababa ang tingin sa atin ng mga tao kung hahayaan natin silang gawin ito sa atin. Galit na galit si Felicia. Tumayo siya at tumingin kay Dayan. Dayan sanahan. Anong iniisip mo? Hindi mo ba alam na malaki ang ego ng iyong lola? Isipin kung ilang taon na siya. Sa tingin mo ba ay ibababa niya ang kanyang ego at personal na pupunta para yayain kang umuwi? Dayan, kunin mo na lang kapag nasa mesa. Sa tingin mo ba ay posible ba ang iyong hinihiling? At saka, dumating sina papa at nanay para sunduin ka. Hindi pa ba sapat na mukha iyon? Pakiusap ko sayo. Bumalik tayo, okay. Panay ang tingin ng mga mata ni Dayan. Kasal na ako ngayon kay Severin. Asawa ko siya. Susundan ko siya kung nasaan man siya at kung ano man ang magiging desisyon niya. Ayokong maging nakikitirang manugang lang siya. Ang iyong anak, ako, ay kasal na sa kanya. Kung handang tanggapin kami ng pamilya, ibabalik ko sina Severin at Celine para bisitahin kayong lahat. Nanginginig sa galit si Felicia. Tinuro niya si Severin. Sundan mo siya kung nasaan man siya at kung ano man ang magiging desisyon niya. Ano bang iniisip mo, Dayan? Wala na ba ang utak sa ulo mo? Isipin mo kung gaano kakalungkot dahil sa kanya nitong mga taon. Ngayon natatakot ka na baka maging miserable siya dahil sa'yo. Hahaha. Dayan, mahal ko. Masyado ka bang mabait? Nadismaya rin si Megan sa kapatid. Sumasang-ayon ako. Dayan, sigurado ka bang kasal ka na? Nagbigay ba siya ng dote sa amin? Walang kahit isang sentimo. Pinaghagisan ka ba niya ng kasal? Hindi. Sa tingin mo ba talaga may asawa ka na? Hindi ko maintindihan kung paano ka magkakaroon ng lakas ng loob na sabihing kasal ka sa kanya. Nagpatuloy siya sa pagsasalita habang nakakross ang kanyang mga kamay at inilalagay ito sa harap ng kanyang dibdib ng mapanlit. Ano ang masama kung dumaranas siya ng kaunting paghihirap noong siya ay naninirahan sa aming pamilya? Wala ito kung ikukumpara sa paghihirap na naranasan mo nitong mga nakaraang taon. Pumayag naman si Felicia. Tama iyan. Wala siyang ginawa para pakasalan ka. Nag-alok si Edward ng $1,000,000 na dote. Sinabi pa niya na ibibigay niya sa iyo ang pinakamarangyang kasal kailanman sa lungsod na ito upang ipagmalaki ang aming pamilya. Iyan ang tinatawag na pagpapakasal. Sige, ano ang meron siya? Nasaktan si Dayan.
Ang kasal ay tunay na peklat at panghihinayang sa kanyang puso. Hindi man lang sumagi sa isip niya na ang kanyang ina at ang kanyang kapatid na babae ay walang awang magpupunit sa kanyang sugat. Tama na yan. Nagsimulang bumagsak ang mga luha sa kanyang mga mata. Galit na sigaw niya. Matanda na akong babae. Wala ni isa sa inyo ang may pakialam sa akin nitong ilang taon. Handa akong makasama siya at walang sino man sa inyo ang makakapagsabi rito. Lumapit si Severin at hinayla siya sa kanyang mga bisig. Seryosong ekspresyon, tumingin siya kina Felicia at Megan. Edward Horsfields. Sino siya sa tingin niya? Kaya nag-aalok siya na magbigay ng $1,000,000 ng dote. Wala akong problema sa pagbibigay ng $7.2 milyong para sa dote. Kaya, gusto mo ng kasal. Ibibigay ko kay Dayan ang pinakadakilang at ang mas marangyang kasal na nakita ng lungsod na ito. Ipapaalam ko sa inyong lahat na pinakasalan niya ang tamang lalaki. Tama iyan. Asawa ko siya. Hahayaan ko siyang pakasalan ako sa pinakakahanga-hangang paraan. Haha. Kahit sino pwede mambola. Binigyan ni Felicia ng masamang tingin si Severin matapos ang narinig niyang biro na pinag-uusapan ni Severin. Kailangan kong ibigay ito sa iyo. Sinabi mo ito noong nasa hotel tayo. Ngayon ay nambobola ka na naman. Lamang sa pagkakataong ito ay isang mas malaking kayamanan. $7.2 milyong. Sigurado ka ba, Severin? Ano ang pinagsasabi mo? Saan ka maghahanap ng $7 milyong? Tanong ni Judith. Life After Prison, Kabanata 10. Natakot si Judith sa sinabi ni Severin at nakaramdam ng hiya. Anong meron kay Severin? Bakit hindi niya kayang tiisin? Hindi siya dapat nambubulabog at nagsasalita ng kalokohan dahil lang sa galit niya sa mga sinabi nila. Pareho silang nahiya ni Maurice sa sinabi ni Severin. Tatay, nanay, hayaan niyo ako sa pagkakataong ito. Ako ay isang tao ng aking salita. Giit ni Severin. Kung hindi, paano nila malalaman na ginawa ni Dayan ang tamang desisyon? Ha? Bata, mahilig ka talagang magbiro, ano? Ayos lang. Ipakita mo sakin. Bibigyan kita ng 1 buwan. Tingnan natin kung talagang may pera ka. Kung nabigo kang gawin ito, kailangan mong ipanggako sa akin na makipaghiwalay sa aking anak na babae at hayaan siyang pakasalan si Edward. Maglalakas loob ka bang tumaya dito? Namuo ang galit sa ulo ni Felicia. Galit niyang tinitigan si Severin. Dahil gusto mong umarte, ilalantad kita. Mabuti. 1 buwan. Pero paano kung natupad ko ang dote at binigyan ko si Dayan ng pinakamagandang kasal? Ano ang gagawin mo? Hindi umatras si Severin at sinaman ng tingin si Felicia. Napangisi si Felicia. Kung magagawa mo talaga, aaminin ko na ikaw ang manugang ko, tanggapin mo na pinakasalan ka ng anak ko at hindi ka magiging isang nakikitirang manugang. Nagdagdag ng gasolina si Megan sa apoy. Severin, pag-isipan mong mabuti. Kailangan mong hiwalayan ang kapatid ko kung nabigo ka. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasagot agad si Severin. Hindi. Bakit? Nanghihinayang ka. Hahaha. Ikaw ang nambobola, di ba? Bakit ang bilis mong magsisi? Wala bang mga bowl ang mapagpipilian dito? Sampal sa sarili mong mukha ng napakabilis. Alam ni Felicia na imposible para kay Severin na maglabas ng ganoon kalaking pera. Niloloko lang niya ito. Nakaramdam ng saya ang puso niya nang matagumpay niyang ilantad ang mga kasinungalingan nito. Ibinaba ni na Judith at Maurice ang kanilang mga ulo at bamantong hininga. Gayunpaman, hindi nangyari ang mga bagay sa paraang inaasahan nila. Sinabi ni Severin. Hindi. Ang ibig kong sabihin ay napakabuti para sa inyong lahat kung tatanggapin mo lang ang katotohanan na si Dayan ay kasal sa akin at tanggapin mo ako bilang iyong manugang kung ikaw ay matatalo. Hindi sapat iyon. Ano pang gusto mo? Naging nagtatampo ang mukha ni Felicia. Hindi pa siya nakakita ng isang manugang na lalaki na nakikipag-usap sa kanyang biyenan ng ganoon. Ngumiti si Severin. Kailangan mong humingi ng tawad sa akin. Aminin mo na nagkamali ka at aminin mo na ang iyong manugang ay isang talentadong tao. Mabuti. Kung magagawa mo, hihingi kami ng tawad. Pumayag naman si Felicia. Pero kailangan mong tuparin ang mga sinabi mo. $7 milyong na dote at isang maringal na kasal.
Isang kasalang hindi magdadala ng kahihiyan at kahihiyan sa aming pamilya. Nakuha mo, deal. Tipid na ngumiti si Severin. Isang buwan lang ha. Ibibigay ko sa iyo ang dote sa loob ng isang buwan. Tungkol naman sa kasal, kailangan kong pumili ng date. Ha. Ituloy mo lang ang kalokohan mo. Tumawa ng malakas si Felicia at naisip na hindi alam ni Severin kung paano umatras hanggang sa tuluyang matikman ang kabiguan.